Indyanong nagpasikat ng mekos-mekos, sinisiraan nga ba ang mga kalahi para lang sumikat? Sobrang dami na masala, sabog yung tiyan mo, dami na chili. Yan. Max yan na lahat! Oh my God! Let's go, Tito! Kamayin mo lahat! Pero bakit parang medyo naging emosyonal si Mr. Mekos-Mekos at natatakot siya para sa kanyang buhay? Pagod na kasi ako yan. Sa totoo lang, sobra pagod na talaga ako yan. Kailangan gusto ko lang kayo pasayahin. I just received a call that they have been talking about me. Sabi nila na patrabaho na natin si Mr. Nobody. Please, tigil nyo na yung mga threat nyo na ganyan. I am just reacting on the people's video. Anong pagda-down sa India yung ginawa ko? Wala! Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral topic patungkol sa patok ngayon na catchphrase na mekos-mekos. Mekos na yan, tornado! Ano nga ba ang meaning ng expression na ito at bakit usong-uso ito ngayon? Megus ni Insan. Bakit nauuso yun, mga insan? Tama bang gawing katatawanan ang food preparation ng ibang lahi? At kung ikaw ang nasa posisyon ng vlogger na to, ano kaya ang mararamdaman mo kung mismong mga kalahi mo ang nagbabanta sa buhay mo? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Pinasikat ang playful expression na ito ng isa ng Philippine-based Indian content TikToker at comedian named Mr. Nobody Dudi, na may real name na Navot Singh. As of the time I'm recording this video, he has 3.2 million followers sa Facebook at 75,000 followers sa kanyang YouTube channel. At meron siyang 5 million followers sa TikTok na ngayon ay permanently banned na. Bagamat hindi pa malinaw ang dahilan, active pa rin naman siya sa ibang platforms. Most of his contents are centered on educating Filipinos about his Indian beliefs and practices. So guys, today educate ko lang kayo. Ang tawag po sa amin is Indian or Indiano. Ang Mumbai po ay dating lugar sa India kung ngayon ay tawag Mumbai na. Hanggang sa umabot na rin siya sa pagpo-post ng mga reaction videos na tila parang hindi hygienic na paraan ng Indian street food kasabay ng paulit-ulit niyang pagbanggit ng salitang Sobra na mekos! Tornado! Oh my God, tornado! madali itong kinagat ng mga netizens na naging laman na din ng mga conversations across social media. Tulad na lamang ng sinabi ni Dorhis, sobra ng lakas yan mga insan. Mekos-mekos na yan, sobra na. Sabi naman ni Chill, grabe insan, mekos-mekos, tornado mo pa yan. Ang viral video na ito, animoy panggagaya na din sa Indian food preparation. Dahil sa halip na kutsara ang pinapanghalo sa sisig, ginamit nito ang kamay. Megus! Now, maging ang official page ng Mobile Legends, ginamit na din ito. Sobrang dami na clash na yan, Insan! Megus mo na yung base! Eto na yun! Now, there's a lot of people who's asking, ano nga ba ang mekos-mekos? Paliwanag ni Mr. Nobody, Ano ang meaning ng Makos? Mex. kaya lang naman daw mekos-mekos ang pagkabigkas nito. Kami ng Indian, we cannot pronounce straight. Baka yung iba, kaya nila yan. Ako hindi nila. Masaya naman daw siya sa kanyang popularity ngayon. But, he felt alarmed nung nakatanggap siya ng mga death threats. Kaya wala na akong gana gumawa ng content. It's just, tinatawagan mga pinsan ko, mga tito ko. Bakit ganun? Tapos death threats po. Ang nakakalungkot pa ay galing daw mismo ito sa kanyang mga kapwa Indiano dito sa Pilipinas. Sa mga kalahi ko na may problema sa akin yan, uwi na kayo India, wag na kayo dito Pilipinas. Anong paggawa niyo dito Pilipinas? Kayo na singil-singil yan? Doon na kayo singil-singil sa India. Kaya lumiban daw muna siya sa mga outdoor shoots para sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi ito ang unang beses na dumanas siya sa pagsubok dahil apektado din siya sa mga negosyanteng pinahinto noong pandemic. So, focus ako sa business namin ngayon kasi maraming
bad things na nangyari nung quarantine, nag-down yung mga businesses. Ang inspirasyon daw niya sa ganitong hanap buhay, ang tatay niyang bumuhay sa kanyang buong pamilya bilang isang Bombay. Mula ang kwento na yan sa post niya noong February this year, kung saan proud niyang sinabi na halagang 7,000, ginawa ng tatay niyang successful ang lahat ng kamag-anak niya. Marami man silang magpipinsan, magkapatid naman daw ang turing nila sa isa't isa. At dahil sa motor daw na ito, na itaguyod ng mga magulang ni Mr. Nobody ang buhay na meron siya ngayon. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, appreciate the dynamics of our language. Ang maganda kasi sa mekus-mekus, pwede mo siyang gamitin sa ibang konteksto. May problema ka? Gusto mo? I-mekus-mekus na lang natin yan. I-mekus-mekus mo na yan, Inzun! Tornado! Dahil sa walang limit ang meaning na ito, nadadala natin ang ekspresyon niyan sa masayang usapan. Nakakawala ng stress at nakakapag-spark ng colorful conversation. In short, it builds connection. Number 2, let's respect the cultural diversity. Food represents self-expression. Dahil hindi naman lahat may access sa education sa India. Also, dito din sa Pinas. Maybe that's their only way to survive and feed their family members. For sure, maraming sa inyo ang hindi agree sa way ng food preparation nila. Baka wala lang talaga silang sapat na knowledge about sanitation. You as a citizen have the advantage to educate instead of making fun of it. Number 3, always honor your parents' legacy. Hindi sa lahat ng oras, nandyan ang ating mga magulang to rescue us from any problem. Hanggat maaari, I take advantage to honor my mom and my dad. Kaya every milestone na na-achieve ko sa buhay, I always see to it that my parents are part of who I am today. Real talk. Now, kahit gaano ka funny, your money and influence can't always protect you. Hindi lahat ng nakakatawa ay nakakatuwa. Putting your culture into the spotlight of a popcorn discussion won't bring any value. But this isn't about food. This is all about pride and dignity. It's the same feeling every time kapag may kababayan tayong nasa ibang bansa and we were being misrepresented. Now, remember, taking pride in a family's culture is more important than a sense of identity and connection rather than any achievement taken by force. This is a warning from the past. To make sure you're learning from mistakes that you did last.